natin na dapat din na malaman sa blood chemistry ay ang lipid profile. Tatlo po ang klase ng sebo. Total cholesterol or LDL, the bad cholesterol, yan yung sebong nakadikit sa ugat. Triglyceride, very bad cholesterol, VLDL, yan yung sebong nakamix sa dugo. Makikita nyo po rito sa kanan, malinaw po yung tube ng dugo. Samantalang sa kaliwa, masebo na, milky na po ang dugo kasi yan po yung sebo na nakamix sa dugo. Ang good cholesterol, yan naman ang mabuting sebo na hinahakot niya ang masasamang cholesterol o sebong nakadikit sa ugat at na nasa dugo. Panoorin po natin ang animation tungkol sa sebo at carbohydrates na kinakain po natin at dumidikit ito sa ating mga ugat. Makikita nyo po sa legend, yung dilaw po, yan yung bad cholesterol, yan po yung sebong masama na dumidikit sa ating ugat. At yung green po, yan yung triglyceride, yan yung sebong humahalo sa dugo natin at nagkokos ng lapot ng dugo. Mayroon din po tayo, makikita nyo sa legend, yung blue po, yan yung truck ng basura, kaya good, ay hinahakot niya po ang lahat ng sebo na nasa ugat at nasa dugo natin at dadalhin niya po ito papunta sa liver. So lahat po ng ating sobrang carbs na kinakain at fatty foods punta sa bituka, didikit po sa ating ugat. So kung kulang po ang truck ng basura natin or the good cholesterol, ang iba pong sebo ay didikit sa liver natin at ang liver po natin ay hindi niya magagampanan ang trabaho niyang tagatanggal ng mga sebo at toxin. Tingnan po natin ang Framingham Cardiac Risk Assessment Tool. 6 ang factors na kinoconsider natin upang masabi ng doktor kung mataas ang risk mo na maatake sa puso o may stroke in 10 years time. Age, edad, habang tayo'y tumatanda, tumataas ang tsansa nating maatake sa puso. Pag mataas ang ating total cholesterol, mataas din ang risk natin. Pag mababa si HDL o good cholesterol, mataas din ang risk natin. So meaning, dapat pala tumaas si good cholesterol dahil protection ito ng puso. Smoker, maaaring hindi ka smoker, pero you work in an environment wherein nasa pollution ka exposed or exposed ka sa mga taong nagsisigarilyo, may tsansa ka din. Pag mataas ang blood pressure at kung diabetic ka, so more than 2 risk factors, 10 to 20% na ang tsansa mong maatake sa puso o may stroke kung hindi i-correct ang mga mali sa iyo. Ano ang magandang isdang kainin kung tayo may diabetes na at mataas ang cholesterol dahil mataas to sa omega-3 fatty acid at vitamin D at dinidecrease niya ang tsansang tayo ay magkaroon ng sakit sa puso. Una ay salmon, pangalawa ay tuna, pangatlo ay tamban o herring. Maganda din ang bangus o milkfish, hito o catfish, bakalaw o codfish, dalag, bulig o mudfish. Isa pa